Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1441. Ang isang taong may cultivation base ng ika-8 at ika-9 na grade masters ay nagsisikap na makapasok sa demigod realm, at ang mga nagsusumikap na makapasok sa unang yugto ng true god realm, lalo na ang mga may peak cultivation base ng demigod realm. Ito ang susi, hanggat gagawa ka ng true na lakas sa kabuuan ng ating god realm. Ang paglilinang ay talagang napakahalaga sa isang pamilya. Tumingin si Nash sa mga tao, at muling nagpahayag ng malakas sa lahat. Nang marinig ang desisyong ito, natuwa si Lancelot gayon din si Chad at iba pa sa balita. Bumalik sila para sabihin ang dati nilang branch family, na alam nilang matutuwa silang lahat. Tataas ang pamilyang puti, nasa malapit lang talaga. Lahat sila, bigla na lang, nadama na nakakita sila ng pag-asa. By the way, Miss Daniela, bakit nandito rin kayo ng ate mo? Iyon kaya ang paghatid ng bone marrow cleansing water. Mabilis na itinuon ni Fiona ang atensyon kay Daniela. Minsang naisip niya ang kayamanan na iyon na maaaring makatulong sa kanyang paghugas ng kanyang katawan at maging isang martial artist, ang kanyang puso ay medyo naiinip. Sa kanyang palagay, ang Daniela na ito ay dapat na bumalik pagkatapos ng kompetisyon, at ngayon ay talagang sinundan niya si Jack at ang iba pa, malamang na may kayamanang iyon na kailangan nila. Tita, ako? Hindi pa ako bumabalik. Sa susunod na babalik ako, kukuha ako at ihahatid sa iyo. May ngiti sa mukha ni Daniela. Orihinal na sinabi niya iyon ng pribado, at palihim niyang kukunin, ngunit ngayon ay ibinulgar iyon ni Fiona sa harap ng lahat ng tao rito, kasama ang kanyang kapatid. Okay, no rush, no rush. Awkwardly ngumiti si Fiona, pero, kahit anong sabihin ng lahat, balisa siya ngayon. Sa gilid, hindi umimik si Helena, nakakunot lang ang noo. Bumaba na lahat para magpahinga, mamayang gabi, nag-set up tayo ng handaan sa plaza sa kalahati ng bundok at sabay tayong magse-celebrate, paano? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagsasaya. Mabilis na sabi ulit ni Nash. Mabuti, haha, kung gayon kailangan nating magkaroon ng ilang masarap na inumin sa oras na ito. Ang unang elder at ang iba, isa-isang tumawa at halatang tuwang-tuwa rin. Tama, muntik ko nang makalimutan, kailangan ko pang magayos ng tirahan para kina Miss Helena at Miss Daniela. Mabilis na nag-iisip si Nash at muling nagsalita. Okay tito, maraming salamat. Napangiti naman si Daniela. Dati, nakatira siya sa loob ng courtyard ni Jackie kasama nila. Kabanata 1442. Haha, mabuti, mabuti. Pagkatapos ay tumawa si Nash, sa hinaharap, ituturing ng aming pamilyang puti ang pamilya Cabello bilang aming sariling mga tao. Ang relasyon sa pagitan ng aming dalawang pamilya ay nagkasundo, at sa hinaharap ay tutulungan namin ang isa't isa, tulad ng sa pamilyang Tudor. Sigurado yan, nakangiting sabi ni Daniela. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Helena, Daniela, magpahinga muna kayo, tapos sa gabi, magsasama-sama tayo para mag-celebrate ng maayos, and we will also welcome you. Napatingin si Jack sa dalawa, saka sinabi, Ate, ang ganda ng tanawin dito, iikot mo na kita. Tumanggaw si Daniela, saka hinayla si Helena kasama niya at umalis. Ang bait ni Daniela, alam na alam ng puso niya na mahigit isang buwan nang hindi nagkita sina Jack at Selena. Siguradong walang katapusan ang mga salita ng dalawa kaya ayaw niyang naririto na ginagawang istorbo ang sarili. Kylie, halika, yakapin mo si Daddy. Niyakap ni Jack si Kylie, pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang mga pisngi at tumawa, ang aming maliit na babae ay tumangkad na. Kaunti lang akong nawala dahil halatang tumangkad siya. Daddy, napakalakas mo, sa hinaharap gusto kong maging katulad mo. Nakasakay sa lumilipad na espada, lumilipad sa kalangitan, lumilipad na kasing taas ng buwan. Ang boses ni Kylie ay mayroon pa ring isang mahinang pagkabata, at isang pambihirang hitsura ang nahayag sa kanyang malalaking matingkad na mga mata. Haha, mabuti, kapag si Kylie ay lumaki, tiyak na makakalipad siya ng kasing taas ng buwan. Natatawang sabi ni Jack, hawak si Kylie sobrang init ng pakiramdam niya sa puso niya. Upang mamuhay ng maayos kasama ang kanyang pamilya, nadama ni Jack na gaano man siya kahirap, sulit ang kanyang buhay. Bueno, nag-aaral akong mabuti, sabi ng guro, natututo ako ng pinakamahusay at ang aking memorya ay napakahusay. Sabi ni Kylie habang nakatingin kay Jack for approval. Talaga, ang galing, siguraduhin mong makinig ka sa teacher mo, got it. Hinawakan ni Jack ang maliit na ulo ni Kylie at nakangiting sabi. Pumasok na tayo sa loob at magpahinga ng mabuti. Natatakot ako na pinaghirapan mo ang paglalakbay na ito.
Alam kong malamang na gumamit ka ng maraming aura sa iyong paglalakbay at sa pagmamadali sa pag-uwi. Tumingin si Selena kay Jack, baka sa kanyang mga mata ang kaunting pagkabalisa. Okay. Hindi nagtagal ay bumalik ang tatlong miyembro ng pamilya sa looban kung saan sila nakatira. Pagdating nila sa court ay bumaba si Kylie para maglaro sa looban habang si Jack at Selena naman ay pumasok sa kwarto nila. Miss, na-miss mo ba ako? Pagkasara ni Jack ng pinto ay hindi na niya napigil ang hawakan sa kanyang mga bisig ang dilag na nasa harapan niya. Parang addiction ang mahinang bango ni Selena. Kabanata 1443. Kailangan kong sabihin, si Selena ay mayroong banayad na alindog na wala sa mga ordinaryong babae. Hindi napigilan ni Selena ang pamumula, pagkatapos ay sinabi, asawa, paanong hindi? Minsan nami-miss kita, kaya sinubukan kong magtanim. Nalaman ko na kapag naglilinang ako, lumilipas ang oras. Kaya dahil dito, parang wala ka at matagal nang nawala. Oo, magandang ideya iyon. Tumanggaw si Jack, at sinabing, hulaan ko, siguradong nakalusot ka na sa Grandmaster level. Hindi lang ako sigurado kung anong level. Second rank ba ito o baka third rank Grandmaster? Si Selena, na yakap-yakap ni Jack, ay tuwang-tuwa sa kanyang puso kaya't napangiti siya, wrong guess. Fourth rank Grandmaster na ako. Wow, ang lakas nito. Mataas na ang hula ko, pero hindi ko talaga inaasahan. Minamaliit ko ang talento ng asawa ko. Nagliwanag ang mga mata ni Jack, at sinabing, magpahinga ka muna ng ilang araw para ma-stabilize mo ang iyong paglilinang. Kakabreak ko lang ng ilang araw na nakalipas, at kailangan ko ring umangkop sa bagong level na ito. Kapag malaya na tayo, maaari na tayong magsimulang mag-cultivate ng sama-sama. Magpipino ako ng ilang first grade pills para sa iyo, makakatulong ito para sa iyo na itaas ang iyong cultivation. Tumingin si Selena kay Jack bago siya muling nagsalita. Okay, Jack, nabalitaan ko na magkasintahan kayo ng first niece ng pamilya Cabello, at pinilit ka pa niyang hinalikan, di ba? Agad na sumimangot si Jack at mapait na ngumiti, hoy, sa pilitang halik iyon, at hindi ko inaasahan na mangyayari ito, ngunit hindi tayo mag-asawa. Hindi ikaw. Sumimangot si Selena na may kaunting pagdududa, tinignan ko lang si Miss Helena, she is really good looking at mukhang napakabait at mapagbigay. You don't have to worry about me here, my parents also understand that you need to build your family. I really need to cultivate para hindi na kailangan lagi kitang kasama. So really if you want to consider someone like Miss Cabello, that would be fine. Matapos pakinggan ito, uminit ang puso ni Jack. Talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay talagang napakamaunawain, napakabait, at banayad. Gayunpaman, umiling pa rin siya, at pagkatapos ay nagsabi, mahal, hindi talaga ako mag-asawa sa kanya, ang sitwasyon ay ganito. Ang pamilyang Hunt alam mo rin, sila ang pinakamalakas sa 8 shadow families, at kumikilos ng labis na dominante. Sa oras na iyon, nakita ng pangalawang young master si Miss Helena, at nag-isip tungkol sa kanya at gustong guluhin siya. Miss Cabello, ng young master, para kami ay magpanggap na mag-asawang young master. Hindi talaga kayo couple. Pinag-isipan ito ni Selena, at pagkatapos ay ngumiti ng mapait, sa totoo lang, may katuturan iyon. Kung si Miss Daniela iyon, pakiramdam ko ay mas malaki ng kaunti ang posibilidad. Tutal, nagkakilala lang kayo ni Miss Helena ilang araw na ang nakakaraan, pakiramdam ko ay mas maliit ang posibilidad kaysa kay Miss Daniela dahil matagal na kayong magkakilala. Mukhang interesado rin si Miss Daniela sa iyo. Hindi inaasahan ni Jack na ang pang-anim na pandaman ni Selena ay talagang masigasig, agad na nagtanong, paano mo malalaman na interesado siya sa akin? I can see it, the way she is always running around you, and the way she look at you, minsan parang ikaw na lang ang natitira sa mga mata niya. This kind of crazy love for someone, I can natural see it. Sinulyapan ni Selena si Jack at idinagdag, handa si Miss Daniela na nakawin ang mga kayamanan ng kanilang pamilya para sa aking mga magulang at sa iyong ina. Ito ba ay isang bagay na gagawin sa pagitan ng mga ordinaryong kaibigan? Nang makitang hindi nagsalita si Jack, sinabi ni Selena, si Miss Daniela ay isang simpleng babae na walang ibang iniisip, maganda ang pakikitungo niya sa iyo, sa tingin ko rin ay hindi mo siya dapat pabayaan, kaya kung gusto mo siya, pagkatapos ay magkusa. Hoy! Napabuntong hininga si Jack, at saka lang nagsalita, mabait si Daniela sa akin, at mabuti din siyang tao. To tell you the truth, she and I are actually in a relationship, just I have not know how to tell you. Pero hindi dapat malaman ni Kylie dahil hindi siya magiging masaya. Matagal ko nang nakita, hindi ordinaryo ang relasyon nyo. Si Selena once again gave Jack a glance,
and then added, huwag kang mag-alala, hindi kita masisisi, kung nag-aalala ka kay Kylie, kakausapin ko siya tungkol dito. Selena, ang pangunahing bagay ay, nalasing ako isang gabi at uminom ng alak ng monkey kasama si Daniela, at hindi ko inaasahan na malalasing talaga ako. Mas mabuting hindi na lang ako uminom. Ngayon, ibinigay na niya ang kanyang kainosentehan, at ako bilang isang lalaki ay may pananagutan para doon. Napangiti ng mapait si Jack sa sinabi ni Selena, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi niya alam kung paano ito kakausapin, sa takot na hindi siya masaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging matino si Selena na medyo nakonsensya sa kanyang puso. Sana talaga walang nangyari nung gabing yon. Kabanata 1444. Sabihin ko lang, maingat kang tao, at kadalasan ay seryoso ka. Hindi ka nagkukusa sa paghabol sa mga babae. Babae lang ang nagkukusa na habulin ka. Matagal na kayong magkakilala ni Daniela, kaya hindi ko akalain na ganoon kabilas ang pagbuo nito. Nakita ni Selena ang reaksyon ni Jack at muli niyang sinabing seryoso, dahil ito ang kaso, at siya ay napahamak sa iyo pagkatapos uminom, kung gayon dapat kang managot sa kanya hanggang sa huli. Kung hindi ka mananagot, ibababa kita. Huwag kang mag-alala honey, maganda ang impresyon ko sa kanya. Mabait din siyang babae. Kapag nangyari ulit ang ganito, siguradong maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Bahagya pang humigpit ang yakap ni Jack kay Selena, saka ibinaba ang ulo at hinalikan siya sa mapupulang labi nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-aapoy na ang puso ni Jack at gusto na niyang gumawa ng susunod na hakbang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinisil ni Selena ang kanyang kamay, hindi, araw pa. Magpahinga ka at pagkatapos ng hapunan ngayong gabi ay makakabalik tayo. Okay, hindi mo na ito mababawi. Ngumiti si Jack at hinalikan ang mukha ni Selena. Sa hapon, sina Ethan, William at iba pa ay lahat ay naglilinang kasama ang pamilyang puti, at bawat isa sa kanila ay gumawa ng mga tagumpay. Lalo na sina William, Joseph, Adam, Riley at Sam. Lahat sila ay pumasok sa tuktok ng kaharian ng demigod. Isang hakbang na lang ang layo nila ngayon sa unang yugto ng kaharian ng tunay na Diyos. Sina Ethan, Lana at Abner ay nakalusot sa yumaong demigod realm, at bawat isa sa kanila ay gumawa ng maraming pag-unlad. Matapos nilang malaman na nakabalik na si Jack, tuwang-tuwa silang lahat, at kapag magkasama silang nagdiwang sa gabi, uminom sila ng maraming alak. Nang matapos ang selebrasyon sa gabi, naligo sina Jack at Selena at saka natulog. Sa kabilang kwarto, sa wakas ay hindi napigilan ni Helena na sabihin kay Daniela, Daniela, masyado kang biglaan, tama. Itong bone marrow cleansing water, iyon ay para sa aming pamilya Cabello, at talagang itinuturing na isang kayamanan, higit sa lahat dahil walang gaanong taon. Gusto mo talagang nakawin ito para magamit nila. Pagkatapos ay sinabi ni Daniela, ate, hindi mo dapat sabihin kay tatay, pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad ni Jack ay napakabuti sa atin, at higit pa, ang kanyang ina at biyenan ay hindi maaaring magtanim. Sila ay lumampas sa pinakamahusay na panahon ng paglilinang, ang ating mga kayamanan lamang ang makakatulong sa kanila, tulungan natin. Pagkatapos ay walang magawang umiling si Helena, pagkatapos ay nagsabi, bueno, kahit na sinabi kong huwag tumulong, magbabago ba ang isip mo? Nangako ka sa kanila, ano pa ang magagawa mo? Agad na hinawakan ni Daniela ang kamay ni Helena at may kaaya-ayang mukha, ikaw ang pinakamagandang kapatid ko. Biglang may naisip si Daniela at sinabi kay Helena, tama, ate, ngayon ang dalawang young masters ng Hunt family ay patay na, at ang tatlong young masters ng Norman family ay patay na rin. Mabuti ito, ang mga taong ito ay gustong guluhin ka, lalo na ang pangalawang young master ng Hunt family, siya ang pinaka nakakainis. Ngayon ay patay na siya, hindi ka na matatakot na guluhin ka nila. Oo, si Helena ay may emosyonal ding mukha, salamat kay Jack. Hindi ko inaasahan na si Jack ang mag-aalaga sa mga lalaking ito sa kompetisyon. Itinikom ni Daniela ang kanyang mapupulang labi at ang kanyang malalaking magagandang mata ay bumaling kay Helena at sinabing, ate, kung ganoon, dahil patay na itong young master Hunt, hindi ka na natatakot, di ba? So, ang fake relationship mo kay Jack, kailan ba ito matatapos? Kailan mo babalak makipaghiwalay sa kanya? Sa oras na iyon, malalaman na ng lahat na naghiwalay na kayo para hindi ka na matatakot sa panggugulo sa iyo ni young master Hunt, tama ba? Tumingin si Helena kay Daniela, sinundot siya sa ulo gamit ang kanyang daliri, at pagkatapos ay binigyan siya ng mapuputing tingin at sinabing, bakit ka ba nababalisa? Saglit lang tayong naging peking mag-asawa, hindi pa rin magandang ideya na ipahayag ang breakup ngayon, tama ba?
Bagamat namatay ang pangalawang Young Master Hunt, ngunit kung alam ni Master Hunt na kami ni Jack ay naghinala na naghihiwalay kami ng kanyang anak, maaari siyang maghinala sa amin ng ganoon kabilis at sa gayon gagawa siya ng mabilis na paraan dahil kalaban na natin ang pamilyang Hunt mabilis ay malalaman niyang pinaglaraon namin ang kanyang anak, hindi ba? Sa pagsasalita nito, huminto si Helena bago nagpatuloy, sa palagay ko ay maghihintay pa tayo ng kaunti pa, at pagkaraan ng ilang sandali ay mawawala ang lahat, at pagkatapos ay maaari nating ipahayag ito. Kabanata 1445. Ate, sabi mo first kiss mo kinuha lang nitong brat na si Jack, iniisip ko kung magpe-fake ka. Ito at talagang nahulog ka sa kanya. Sumimangot muna si Daniela at saka ngumiti ng malapad. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ayoko sa kanya. May asawa siya, paano ko siya magugustuhan? Tsaka boyfriend mo siya, hindi ako magnanakaw sa'yo. Medyo kinakabahan na agad na sabi ni Helena. Bakit ka ba kinakabahan? Nagtatanong lang ako. After thinking about it, Daniela actually asked again, nga pala, ate, nung pilit mo siyang hinalikan, ano yun? Daniela, bakit ang hilig mong magtanong ng mga kakaibang bagay na ito? Mahaba-habang gabi na, bigyan mo ako ng magandang cultivation o tulog. Tinatimad namang pansinin ni Helena si Daniela na nakahiga sa kama. Humiga siya at tumalikod kay Daniela, hindi na siya pinapansin. Na-curious lang ako, huwag mo akong pansinin. Napakagatlabi si Daniela at sinabi. Kinaumagahan, sa wakas ay bumalik si Trenton at ang iba pa sa pamilya Lagorio. Sa 4 na raang master na sumunod sa pamilya Lagorio para lumahok sa kompetisyon, iilan lamang ang nakaligtas na ikinagalit ni Trenton. Nakita ni Lily na kakaunti ang naroon at agad na nagtanong na nagtataka. Tay, bakit kakaunti ang tao? Nasaan na ang iba? Oo, Master Lagorio, bakit kakaunti ang mga tao? Nasaan na ang iba? Hindi naman sila patay lahat, di ba? Ano ba talaga ang kompetisyong ito? Napakaraming tao ba ang kailangang mamatay? Ang iba pang miyembro ng pamilya Lagorio na nanatili sa pamilya Lagorio, isa-isa, ay may pagtataka rin sa kanilang mga mukha. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Trenton, at tila tumanda siya ng husto. Pagkatapos magbuntong hininga, sinabi niya sa lahat ang sitwasyon, na nagbigay ng maingat at detalyadong ulat. Pagkatapos pakinggan ito, galit na galit si Lily kaya napakuyom ang kanyang mga kamao, kaya ang pamilyang puti ay hindi nawala ng maraming tao, ngunit nakakuha din sila ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Nanalo pa sila ng kampyonato ng mga kompetisyon sa solo at grupo. Nakakuha sila ng maraming gantimpala. Oo, naisip ko na kapag nakapasok na ako sa rurok ng True God Realm, at ang agwat sa pagitan ng dalawang pamilya ay malapit ng magsara. Ngunit hindi ko inaasahan na ang unang elder ng kanilang pamilya ay talagang nakalusot din sa rurok ng True God Realm, at ang White family ay nakatanggap din ng malaking benepisyo sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, kung ang ating pamilya Lagorio ay gusto pang maghiganti. Napabuntong hininga si Trenton, ang kanyang puso ay puno ng kawalan. Kabanata 1446. Matapos marinig ito, malakas na umungal si Lily, pakiramdam niya ay mababaliw na siya sa pangkalahatan. Noong una, akala niya kapag nagtagumpay ang kanyang ama, sa pamamagitan ng kompetisyong ito, gagawin nilang mawala ng malaking ranggo ang pamilyang puti. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong resulta. Kung ito ang katotohanan, paano siya makakapaghiganti? Siya, sa pamamagitan ng panahong ito ng paggaling, ay nagsimulang muling magtanim. Pero sa ngayon, third-rank martial artist pa lang siya. Ang ganitong paglilinang, kumpara sa kanyang nakaraang antas, ay napakababa. Ngunit ito ay mas mabuti kaysa wala. Hoy, anak, sinubukan din ng tatay mo ang lahat, gusto rin kitang ipaghiganti, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, natatakot ako na walang paraan. Tutal, ang pamilyang puti ay nakakuha ng napakaraming benepisyo, kaya tiyak na sila ay malilinang ng mabuti at mapapabuti ng husto. Napabuntong hininga si Trenton, tinitingnan ang kanyang naghihirap na anak na babae, ang kanyang puso ay hindi matiis. Bakit? Bakit napaka-unfair ng langit? Sa simula, malaki ang naitulong natin sa pamilyang puti, at ngayon, ganito na. Ang posisyon ng tagapagmana ng pamilyang puti ay dapat sa anak ko, ang anak kong si Lance, dapat hindi papatay, dapat buhay pa. Tatay, gusto kong maghiganti, kailangan kong maghiganti, gusto ko ring mahanap ang anak ko. Naluluha si Lily at puno ng pagbibitiw ang kanyang puso. Muling bumantong hininga si Trenton, anak, ang iyong nararamdaman, syempre, naiintindihan ni tatay. Ngunit, ngayon sa sitwasyong ito, wala na talagang paraan, maliban kong makakalusot ako sa Ultimate God Realm.
Sabi ni Trenton, kumikinang ang mga mata, may kung anong excitement sa puso. Oo, kung makakalusot siya sa ultimate god level cultivation, madali niyang mapapatay sina Nash, Jack at iba pa. Ultimate god level cultivation, iyon ang susunod na kaharian. Magiging mas makapal ang aura sa katawan, sinasabing ang mga taong may ultimate god level cultivation, kayang talunin ng isang tao ang ilang malalakas na tao sa rurok ng True God Realm. Ultimate God Realm. Narinig ni Lily, ngunit sinabi na may mapait na ngiti, sa kasamaang palad, ang paglilinang na ito ay ganap na isang alamat, kung mayroon man ay hindi alam. Hindi, dapat may ganitong cultivation, dapat meron at meron din tayong mga clues. Dahil, iyong formation na inayos ni Jared Hunt, sa pagtatapos ng laro, sa langit ay mayroon talagang pattern na parang mapa. Kaya, pinaghihinalaan namin na ito ay isang mapa sa 7 mapanganib na lugar, at ang Ultimate God Realm ay dapat na konektado kahit papaano. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi muli ni Trenton kay Lily ang lahat ng mga bagay na ito ng paisa-isa. Mayroong 7 mapanganib na lugar lamang, sa kabuuan ay 8 shadow families. Pagdating ng panahon, tayo, ang mga second class na pamilya, at ang mga third class na pamilya ay dapat payagang sundan ng 8 shadow families. Nakinig si Lily, ngunit nakasimangot, kung ganoon nga, hindi ba papasok ang pamilyang puti at sasamantalahin ang unang pagkakataon? Kung sila ay unang Samire sa halip, kapag lumabas sila, tiyak na hindi nila sasabihin sa atin ang pamamaraan, kaya paano pa tayo makakapaghiganti kung gayon? Kasi, sabi na nga ng Hunt family, pagdating ng panahon, kahit hindi pumayag ang ibang pamilya, tiyak na papayag ang Hunt family, not to mention, maganda na ang relasyon namin ngayon ng Hunt family, tiyak kukunin din nila kami. Kumuyam ang kamao ni Trenton, pagkatapos ay sinabing, kailangan kong samantalahin ang unang pagkakataon, hindi lamang para makalusot sa Ultimate God Realm, kailangan kong makalusot ng mas maaga, makalusot ng mas mabilis, pagdating ng panahon, gusto kong ako ang unang taong makalusot sa Ultimate God Realm at tulungan kang maghiganti. Kabanata 1447. Tatay, salamat. Gusto kong maghiganti, ngunit ngayon sa antas ng aking paglilinang, imposible na. Baka sa mukha ni Lily ang pasasalamat. Anak ko, hindi ko kayang panoorin ang anak ko na binubuli ng ganyan. Ngumiti si Trenton. By the way, Dad, how come wala kaming narinig na kahit ano tungkol kay Lance? May ilan pang pamilya na sumama sa kanya, I wonder if there is any news from their side. Tanong ulit ni Lily matapos mag-isip. Muli ay walang magawang umiling si Trenton, walang balita, bago ako bumalik ay tinanong ko sila, at wala pa ring mga pahiwatig. Ilan sa kanilang mga pamilya ay hindi handang magpatuloy na tumingin. Itong mga lalaking ito, paano sila titigil sa paghahanap? Ito ay masyadong kasuklam-suklam, ang kanilang sariling mga tao ay nawawala at hindi nila hinahanap. Nakinig si Lily, mas lalong nagalit ang puso niya. Kung ang ilang iba pang mga pamilya ay nagpapadala din ng mga tao upang patuloy na maghanap, kung gayon ang posibilidad na mahanap sila ay napakalaki pa rin. Ngayon, hindi talaga sila naghahanap, hindi ba ibig sabihin na mas maliit pa ang posibilidad na mahanap si Lance? O iba yan, ilang buwan na silang naghanap. Ang iba ay anak ng ilang tagapagtanggol, ang ilan ay anak ng ilang matatanda, ang iba ay mga pamangkin ng mga matatanda o kung ano paman. Ilang buwan na silang naghanap, ngunit walang mahanap, kaya ayaw nilang gumastos ng enerhiya, at nanganganib na mawala ng mga tao dahil ito ay isang mapanganib na lugar. Sa puso ni Trenton ay nagkaroon ng pagsabog ng kawalan ng magawa, at sa wakas ay sinabi niya kay Lily, anak, maaaring talagang namatay na si Lance, kahit ang bangkay na nilamon ng demonyong hayop. Sana ay tanggapin mo ang katotohanan ito. Dito, huminto muna si Trenton bago sinabing, gayunpaman, hayaan natin ang mga tao na maghanap ng isa pang 20 araw, pagkatapos ng 20 araw, kung wala pa rin tayong balita, kailangan na nating sumuko. Hindi naman tayo maaaring patuloy na magmukhang ganito, hindi ba? Ang ibang mga pamilya ay hindi naghahanap, ang ating pagkakataon na mahanap siya ay mas maliit. Okay, Dad, alam ko. Tumanggaw si Lily na may patay na puso, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla siyang may naisip at tinanong si Trenton, tama, tatay, ang bagay na ito tungkol sa Ultimate God Realm, hindi alam ng mga tao ng 4 Great Ancient Sects, tama ba? Ang 4 na sinaunang pamilya ay 4 na malalaking angkan. Kahit ang pamilya Hunt sa harap nila ay hindi sulit na tingnan. Mas malayo sila sa 8 shadow families. Siyempre, ang mga tao ng 4 na sinaunang angkan ay hindi pa nakapasok sa mortal na mundo, at nananatili sa kanilang sariling angkan at naglilinang. Walang nangahas na guluhin sila. Ang 4 na sinaunang angkan ay bihirang makipag-ugnayan sa isa't isa sa mga normal na panahon.
Ang mga tao sa mga pamilyang shadow na ito ay hindi tanga. Paano natin sasabihin sa apat na sinaunang angkan? Kung sasabihin natin sa kanila, natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makibahagi. Tumawa si Trenton at mabilis na sinabi, ito ay isang lihim na makapangyarihang pagkakataon para sa ating mga anino na pamilya. Kung may pagkakataong tumayo, walang gustong durugan ng apat na sinaunang sekta, di ba? Kabanata 1448. Hindi nagtagal ay umalis na si Trenton at bumalik si Lily sa kanyang kwarto mag-isa. Umupo siya sa kama, ngunit hindi makatulog, at hindi nagtagal ay umupo muli. Hindi, kung ganito ang mangyayari, hindi na ako makakapaghiganti habang buhay. Napakahusay din ng talento ni Jack. Ang pamilyang puti ang nakakuha ng unang pwesto sa pagkakataong ito, tiyak na makakatulong ito sa kanilang mabilis na pag-unlad sa ilang sandali, kailangan kong makaisip ng paraan para makapaghiganti. Naikuyom ni Lily ang kanyang kamao at nagsimulang mag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay pumikit, pagkatapos ay nagsabi, tama, sa halip na iyon, bakit hindi ko lihim na sabihin sa mga tao ng apat na dakilang sinaunang sekta ang tungkol dito, upang makipagpalitan ng ilang mga benepisyo. Sa pag-iisip tungkol dito, habang iniisip ito ni Lily, mas naramdaman niya na ito ay isang makalangit na pagkakataon. Kung ito ay ibang impormasyon, marahil ang mga tao ng apat na dakilang sinaunang sekta ay hindi nang ahas na maging interesado, ngunit ang impormasyong ito tungkol sa Ultimate God Realm, tiyak na interesado sila. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng apat na sinaunang angkan, mayroong maraming eksperto, maraming malalakas na tao ng True God Realm, at malalakas na tao na may pinakamataas na True God Realm cultivation. Karaniwan sa loob ng bawat sinaunang angkan, mayroong kasing dami ng isang dosina. Bagamat sila ay mukhang mataas at makapangyarihan, sa huli, lahat sila ay hindi pa rin makaiwas sa kamatayan at makapaghihintay lamang sa kamatayan. Sa makatuwid, natural na ang pananibik na mahanap ang paraan ng Ultimate God Realm ay mataas sa mga tao sa tuktok ng True God Realm. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, natulog si Lily, at naghintay hanggang kinaumagahan kung saan nagpunta siya upang mahanap ang isang elder sa maagang yugto ng True God Realm. Eldest niece, hinahanap mo itong matandang ito para pumunta dito, may problema ba? Kumunat ang noo ng matanda. Bigla siyang pinapante ni Lily, halatang may something. Hindi naman masyado, gusto kong lumabas, sana sumama ka sa akin. Tutal, masyadong mababa ang cultivation level ko ngayon. Kung lalabas akong mag-isa, natatakot ako na hindi ito ligtas. Bahagyang ngumiti si Lily at sinabing, oh, so Miss is planning to go out for a break, this is no problem. However, I think mas mabuting kausapin muna ni Miss ang family head, baka mas maganda ito. Naintindihan naman ng matanda ang nangyayari, sa ngumiti na nagmungkahi. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang aking ama sa isang sandali. Tumanggaw si Lily at mabilis na lumabas kasama ang matanda at saka kinausap si Trenton. Sa sandaling mabalitaan ni Trenton na gustong lumabas ni Lily upang magpahinga, natural siyang pumayag na gawin iyon ng may labis na kagalakan. Sa bagay, kanina lang, natakot siya na baka gumawa ng kalokohan ang kanyang anak, kaya hiniling niya sa pamilya na bantayan siya hanggat maaari. Matapos matanggap ang pahintulot ni Trenton, hindi nagtagal ay ginamit ng matanda ang kanyang maliit na lumilipad na carpet upang buhatin si Lily ng dahan-dahan patungo sa ilalim ng bundok. Miss, pupunta ka ba sa syudad na iyon para magpahinga? Imposible namang mamasyal lang saglit at lumipad na may pakay, di ba? Umupo sa isang tabi ang matanda at nagtanong pagkatapos mag-isip. Pumunta muna tayo sa Divine King Clan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, walang pakialam na sabi ni Lily. Nang marinig ito ng matanda, nagulat siya at agad na nakontrol ang lumilipad na carpet para tumigil sa ere, pagkatapos ay tumingin kay Lily na nagtataka at sinabing, Missy, tama ba ang narinig ko? Ikaw, ang sinasabi mo ay ang pagpunta sa isa sa apat na sinaunang sekta, ang Divine King Sect. Ang apat na sinaunang, angkan na ito ay matataas at makapangyarihan. Hindi man lang sila titingin sa amin, ang mga nakatagong pamilya, ano ang gagawin mo sa Divine King Clan? Kabanata 1449. 8th Elder, gusto kong ipaghiganti ang aking anak, kaya umaasa pa rin ako na maaari mong itago ang aking lihim. Ang bagay na ito ng pagpunta ko sa Divine King Sect, sa apat na sinaunang sekta, sana ay hindi ka na magsabi ng anuman tungkol dito. Tumingin si Lily sa ikawalong elder at seryosong nagsabi, ang bagay na ito, pagbalik ko, ipapaliwanag ko ito sa aking ama. Okay, gayunpaman, sa palagay ko kung pupunta ka, natatakot ako na hindi ka makita ng kabilang panig. Mapait na tumawa ang ikawalong elder bago nagpatuloy sa pagsakay sa lumilipad na carpet diretso sa direksyon ng Divine King Sect.
Ang mga tao ng White Clan ay nagsusumikap sa kanilang paglilinang, habang sina Joseph at Adam at ang iba pa ay umaasa na makikita nila kung maabot nila ang unang yugto ng True God Realm sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ng lahat, narinig din nila ang tungkol sa Ultimate God Realm at natural na sabik sila para dito. Nang makita ang mga disipulong ito ni Jack, bawat isa sa kanila ay nagsusumikap upang linangin at maapektuhan ang kanilang paglilinang, natural na tuwang-tuwa si Nash. Nang walang magawa si Jack, sinamahan niya ang ilang magagandang babae na mag-shopping sa itaas ng bayan, tinuruan si Kylie tungkol sa cultivation, at tinulungan din siyang maghugas ng katawan para maging martial artist siya at makapag-cultivate. Pero ang hindi inaasahan ni Jack, bagamat hindi masyadong matanda si Kylie, pagkatapos maghugas ng katawan ay kahanga-hanga ang kanyang talento. Kakatapos lang maghugas ng katawan, naabot na niya ang cultivation level ng martial artist 3rd rank. Ang ganitong talento ay masasabing katulad ng talento ni Selena. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang batang babae na ito ay bata pa. Kaya naman kung maglilinang siya ng mabuti sa hinaharap, tiyak na may makakamit siya. After seeing Kylie's cultivation, whether it was Nash or other White family people, lahat ay masaya. Ang pagiging masunurin at kaibig-ibig na hitsura ni Kylie ay naging dahilan ng pag-ibig ng maraming tao sa kanya. This couple of days, halatang sinusubukan ni Daniela na pasayahin si Kylie. Bagamat noong una, nagpakita ng pagtutol si Kylie sa kakaibang magandang kapatid na ito. Ngunit sa mga susunod na araw, palaging dinadala ni Daniela si Kylie sa pamimili sa bayan, binibili ng ilang mga laruan o kung ano para sa kanya. Pagkatapos, ang relasyon ng dalawa ay kasing ganda ng magkapatid. Sa oras na ito, dumating si Lily at ang ika-8 elder ng pamilya Lagorio sa labas ng Divine King Clan. Sino ito? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Pagdating pa lang nila sa hindi kalayuan sa gate ng kabilang clan, hinarang ang dalawa ng ilang disipulo ng Divine King sect. Mga kapatid, kami ay mula sa Hidden Family, ang Lagorio family, ako ang ika-8 elder, at ito ang panganay na miss ng aming pamilya, Miss Lily. Tiningnan ng ika-8 elder ang mga taong ito at nakaramdam ng takot na hindi mababa ang antas ng kanilang cultivation, kaya agad niyang itinaas ang kanyang kamay at nagpaliwanag ng may paggalang. Mayroon bang pamilya Lagorio sa loob ng Hidden Families? May isang kapwa na mahinang natigilan, at pagkatapos ay nagsabi na may medyo kakaibang ekspresyon. Halatang sadyang kinukutya sila ng kabilang partido at medyo hinamak ang kanilang pamilya Lagorio. Mukhang meron. Normally, nagtatanong lang kami tungkol sa 8 shadow families. Mukhang mabait itong Lagorio family, dapat second class family. Ang isa pang babae, pagkatapos mag-isip tungkol dito, pagkatapos ay nagsabi, second class na pamilya ha. Pagkatapos ay kalimutan mo na ito, tama. Ang mga taong mula sa pangalawang klaseng pamilya ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa mga tao mula sa ating Divine King sect. Matapos marinig ito, ang lalaki. Kanina ay direktang nagsabi na may malamig na mukha, pero na, ang ating mga matatanda o mga patriarch dito, lahat sila ay abala, saan sila may oras upang makipag-usap sa mga taong mula sa pangalawang klaseng pamilya. Nagkatinginan ng ika-8 matanda at si Lily, at ang mga mukha nilang dalawa ay puno ng kahihiyan na hindi masusukat. Kabanata 1450. Sa puso ni Lily, lalo siyang nagalit. Dati, sa pamilya Lagorio, mataas siya sa libong gininto ang babae. Simula pagkabata, spoiled na siya sa mga magulang niya. Kahit na pagkatapos ng pag-aasawa, ang pamilyang puti ay naging isang primera klaseng pamilya. Napakataas ng kanyang katayuan, maraming tao ang kailangang tumingin sa kanyang kalooban bago kumilos. Hindi ko akalain na balang araw, may mga sekta na disipulong ito ng Demigod Realm na hahamakin siya. Ikaw. Galit na galit si Lily na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay mukhang pangit. Eldest Miss, mabuti pang umalis na tayo. Tumingin ang ika-8 matanda, natatakot na hindi makontrol ni Lily ang kanyang emosyon. Natatakot siya na pagkatapos, masaktan niya ang mga disipulong ito ng Divine King sect, na magiging mahirap. Bagamat medyo mataas ang kanyang cultivation level, ang iilang disipulong ito ng Divine King sect ay hindi niya mga kalaban. Gayunpaman, kapag ang kabilang partido ay gumawa ng isang hakbang, tiyak na ang pinakamalakas na tao sa loob ng sekta ay maririnig ito at darating, at pagkatapos ay ito ay magiging isang problema. Ang kapangyarihan sa likod ng kabilang panig ay masyadong malakas, hindi banggitin na ito ang punong tanggapan ng kabilang panig. Ang isang sekta ay may 10,000 mga alagad, na nangangahas na pumunta dito para manggulo, ay halatang walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Ano ka ba? Hindi pa rin ba kumbinsido ang dalagang ito?
Ang disipulo ng Divine King Sek, malamig na ngumiti, nakasabit ang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, pagkatapos ay nagsabi, tingnan mo babae ka, higit sa 40 taong gulang ka na rin, bagaman hindi masama ang katawan, maganda rin ang pagpapanatili. Ngunit hindi ako mahilig maging magalang sa mga tiyahin na tulad mo. Haha, kung ikaw ay isang magandang batang dilag, marahil, ang aming saloobin ay mas mabuti. Haha. Narinig iyon ng iba pang iilan, isa-isa rin silang sumunod at nagtawanan. Napabuntong hininga si Lily, nilunok ang galit, at saka lang ngumiti sa kabilang partido, nako, ang munting kaibigang ito ay may magandang paningin, ang isang sulyap ay makikita sa aking edad, talagang napakalakas. Speaking of which, she again gave the other party a blank glance, then said, little brother, we don't need to see your elders or your patriarch. How about this, Yusi kung may guardian na magaling magsalita or something. Let US meet with him, how about it? Matapos purihin ni Lily ay tila gumanda ang kalooban ng lalaki. Gayunpaman, ngumiti pa rin ang kabilang partido at nagsabi, ito ang Divine King Clan, kahit na ang isang tagapag-alaga ay hindi maaaring matugunan ng sinuman, ang aming mga tagapag-alaga dito ay karaniwang nasa gitna ng True God Realm at maagang True God Realm powerhouses. Agad namang commendat si Lily sa ikawalong matanda sa gilid, senyales na may kukunin siya. Ang ikawalong elder ay natigilan at mabilis na nag-react, pagkatapos ay sa isang pitik ng kanyang palad, kumuha siya ng isang first grade high grade spirit herb at sinabi sa lalaki, munting kaibigan, sana ay matulungan mo kami at bigyan kami ng briefing, kung nakikita man ito ng kabilang partido o hindi, oras na iyon, tama. Nagningning ang mga mata ng lalaki nang makita ang espiritong damo. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi, 5 tayo rito, ano ang ibig mong sabihin sa pagkuha ng isang espiritual na damo? Paano natin ito maibabahagi? Anong klaseng biro iyan? Mababa mo ba ang tingin mo sa aming mga tao? Agad na kumaibot ng ilang beses ang sulok ng bibig ng ikawalong matanda ng pamilya Lagorio, labis na nalungkot ang kanyang puso, ngunit alam din niya ang katotohanan na mahirap pakitunguhan ang maliliit na batang ito, at sa isang pitik ng palad, naglabas pa siya ng 4 pang first grade spirit grass, sana huwag kayong mag-alala. Nagkatinginan ng 5 alagad sa kabilang panig at bahagyang natuwa. Ang lalaki mula noon, pagkatapos ay lumipad, kinuha ang mga damong espiritu, at pagkatapos ay isang tao ang nagbigay ng isa upang ibahagi. Sa ganitong paraan, dahil malayo na ang narating nyo, medyo mahirap din, may hahayaan akong pumunta para ipaalam sa ating Grand Protector, kailangan mo bang magdala ng mensahe? Ngumiti ang lalaki, at saka pumayag. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.